kumusta? Alam mo, madalas nating isipin na para tumayo yaman, kailangan mong magtayo ng sarili mong negosyo, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa'yo na hindi yan ang nag-iisang daan? Na posibleng-posible kang yumaman kahit empleyado ka. Tara, pag-usapan natin kung paano. So, kailangan mo ba talaga ng negosyo para yumaman? Ang simple at direktang sagot, isang malaking hindi. Mas maraming negosyo ang nalulugi kaysa sa nagtatagumpay. Samantalang, maraming empleyado ang dahan-dahang nakakapag-ipon at nakakabuo ng yaman. Kasi ang sekreto, wala yan sa job title mo. Nasa diskarte mo yan. At yan mismo ang paniniwalang gusto nating sirain na yon. Kung iniisip mo na di ka pwedeng yumaman dahil empleyado ka lang, mali ka. Actually, yung pagiging empleyado mo, yan mismo ang pwedeng maging pundasyon mo para sa pagyaman. At ipapakita ko sa iyo kung paano. Okay, so ito yung magiging roadmap natin. Titingnan natin yung mga maling akala tungkol sa pagyaman, paano mo huhubugin yung value mo, paano mo palalakasin yung advantage mo, at syempre, kung ano yung pinakaunang hakbang na dapat mong gawin. Simulan na natin! Umpisahan natin sa pinakaimportante sa lahat, yung mindset. Kasi bago pa man ang diskarte at skills, dito muna yan nagsisimula sa ating isipan. Alam mo, ang totoong problema, hindi yung pagiging empleyado mo. Ang problema, yung mindset na okay lang ako kahit replaceable ako. Masakit pakinggan, no? Pero totoo. Kasi kung yung trabaho mo kayang gawin ng kahit sino, paano ka hihingi ng mas malaking sahod? Ang goal natin dito ay maging indispensable. Yung tipong kapag umalis ka, malaking kawalan ka sa kumpanya. Yan ang target. Okay, ngayong tama na ang mindset, let's get practical. Pag-usapan natin yung unang 4 na hakbang para tumaas ang value mo. Ito yung mga foundation para hindi ka basta-basta mapalitan. Alright, step number 1. Ito, napaka-importante nito. Okay, ano bang ibig sabihin nito? Simple lang. Kailangan mong maintindihan kung bakit ka nga ba talaga binabayaran. Spoiler alert, hindi lang yan dahil masipag ka. Ito ang real talk. Ika nga, sa totoong mundo, hindi ka binabayaran sa effort mo. Binabayaran ka sa value na binibigay mo. Kung ang ginagawa mo ay kayang-kaya ring gawin ng iba na mas mababa ang sahod, well, laging may limit yung kikitain mo. Kaya dapat, araw-araw, ang tanong mo sa sarili mo, paano ko dadagdagan ng value ko ngayon? Okay, let's move on to number 2. Isipin mo to ha. Yung trabaho mo, hindi lang yan basta pinagkukunan ng pambayad ng bills. Isa yang libreng eskwelahan, libreng MBA kung tutuusin. Diyan mo makikita on a daily basis kung paano tumatakbo ang isang negosyo, yung mga sistema, yung mga proseso, paano kumikita, paano magdesisyon yung mga boss. Lahat yan, libreng aral. So, may dalawang klase ng empleyado, di ba? Yung isa, ang mindset niya, final destination. Papasok, gagawin ng trabaho, tapos uuwi. Nagaantay lang ng sahod. Pero yung isa, ang tingin niya sa opisina, isang classroom. Inoobserbahan niya lahat, iniintindi niya yung pasikot-sikot. Ang tanong, alin ka sa dalawa? Kasi yung sagot mo dyan, yan ang magdidikta ng future mo. Okay, pangatlong skill na sobrang crucial. Teka, bago ka kabahan sa salitang benta, pakinggan mo to. Hindi ito yung pagiging salesperson na nanunuktok ng pinto. Ang pagbebenta sa esensya ay yung abilidad na i-communicate yung value mo sa ibang tao. It's a life skill. Kasi isipin mo araw-araw, palagi kang nagbebenta. Binebenta mo yung skills mo sa isang job interview. Binebenta mo yung ideya mo sa isang meeting. Binebenta mo yung sarili mo para ma-promote. Tandaan mo, yung mga pinakamatagumpay na tao, hindi sila palaging yung pinakamagaling sa technical skills. Sila yung pinakamagaling mag-communicate ng value nila. At ang pang-4 na hakbang para sa part na ko. Napaka-importante nito. Kasi hindi lahat ng skills ay pantay-pantay. May mga skills na common at may mga skills na bihira. Ang totoong yaman nandun sa pag-develop ng skills na iilan lang ang maruno pero sobrang dami ng may kailangan. So ano ba tong high-value skill na to? Ito yung skill na mahirap aralin, mataas ang demand at konti lang talaga ang expert. At kapag meron ka nito, ito ang mangyayari. Yung mga oportunidad na ang lalapit sa'yo, hindi ikaw ang maghahabol. Hindi kayo mayaman sa pagiging average. Period. Okay, so naitayo na natin yung foundation, yung value mo. Ngayon, paano natin to palalakasin? Paano natin i-amplify? Ito na yung steps 5 to 8 kung saan palalaki na natin yung kita at impluensya mo. Pang-5 hakbang, gagamit tayo ng modern tools dito. Look, halos lahat tayo.
nasa social media. Pero ang tanong, para saan mo to ginagamit? Para sa karamihan, pang-scroll lang yan, pang-aliw. Pero para sa mga strategic mag-isip, isa yung napakalakas na tool. Tool para magturo, mag-share ng kaalaman at mag-build ng credibility at tiwala online. So, tanungin mo yung sarili mo, yung social media ko ba tool lang for entertainment o isa siyang tool para sa long-term growth ko? The choice is yours. Okay, number 6. Ito, isang topic na madalas nating iiniwasan. Pera. Hindi mo kailangan maging finance guru, pero kailangan mong maintindihan kung paano gumagana ang pera. Paano ito kumikita? Paano ito nawawala? Paano ito pinapalago? Kung seryoso kang yumaman, non-negotiable to. Kailangan mong aralin. Kasi hindi lang ito tungkol sa kung gaano kalaki yung kinikita mo. Mas importante pa nga kung gaano kakahusay mag-manage ng perang pumapasok sa'yo. Sigurado may kilala kang ganyan, di ba? Malaki ang sahod pero laging gipit. Patunay lang yan na ang financial literacy, yun ang totoong game changer. Okay, at number 7. Ito yung sikreto ng halos lahat ng mayayaman. Leverage. Ano ba ang leverage? Sa simpleng salita, ito yung paraan para ma-multiply mo ang resulta mo nang hindi mo dinodoble yung effort mo. Ito yung paraan para kumalas ka sa cycle na oras kapalit ng pera. So, may 4 na klase yan. Leverage sa skills mo, paano mo gagamitin ang isang skill ng paulit-ulit para kumita. Technology, paano ka makakaagot ng mas maraming tao sa mas konting oras. Network, paano ka magkakaroon ng access sa mga opportunity na hindi mo makukuha mag-isa. At systems, paano ka gagawa ng proseso na kumikita para sa'yo kahit tulog ka. Ang mga mayayaman, hindi lang sila mas masipag, mas magaling silang gumamit ng leverage. At heto na, yung panghuli pero napaka-critical na hakbang. Alam mo yung mga pinakamagandang opportunity sa buhay, hindi yan nakapost sa mga job site. Kadalasan, napupunta yan sa mga taong kilala at pinagkakatiwalaan. So, yung network mo, yan ang magiging shortcut mo sa mga ganyang pagkakataon. At tandaan, quality over quantity. Mas mahalaga yung maliit pero solidong circle ng mga taong pinagkakatiwalaan mo at nagtitiwala sa'yo. Kesa sa libu-libong connections na pang-display lang. Isipin mo ang network mo bilang isang ecosystem kung saan lahat kayo nagtutulungan para umangat. Okay, so ayun na yung 8 hakbang. Ngayon, pag-usapan natin yung pinaka-importante sa lahat, ang pag-action. So bilang recap, ito yung 8 haligi. Una, huwag maging replaceable. Pangalawa, gawing training ground ng trabaho. Pangatlo, matutong magbenta. Pang-4, bumuo ng high-value skill. Pang-5, gamitin ng tama ang social media. Pang-6, aralin ang pera. Pang-7, intindihin ang leverage. At pang-8, buin ang iyong network. Tandaan, lahat yan magkakakonekta. At iiwan ko sa inyo itong napakalakas na ideya. Hindi ka mahirap dahil may kulang sa'yo. Mahirap dahil hindi mo pa ginagamit ng tama kung anong meron ka na. Lahat ng kailangan mo nasa iyo na. Ang tanong lang, gagamitin mo ba? Kaya heto ang huling tanong ko para sa'yo. Sa 8 yan, alin ang kaya mong simulan ngayon din? Hindi bukas, hindi sa 1 linggo. Ngayon, pumili ka ng isa kahit yung pinakamadali at simulan mo na. Dahil yung malaking pagbabago na hinahanap mo, nagsisimula yan sa isang maliit na desisyon na gagawin mo ngayon.